Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. May isang kilalang tao mga ka-Wonder na sumugod dyan sa Senado. Dahil kanina habang nagkakaroon sila ng hearing, parang hindi raw hearing parang kwentuhan lang daw, sabi ng iba nagkokomento. Pinagbabanggit itong mga involved sa mga tumanggap daw ng maleta. Sino kaya itong tao na to? Dito binulgar mga ka-Wonder. May malalaman kayong binulgar niya. Pero bago yun mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Pindutin niyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell icon, piliin niyo po yung all. Marami pong salamat. Kanina, nung patapos na halos itong meeting ng Senado dyan, may mga pinagbabanggit dito ng mga bagong pangalan na di umano tumanggap daw ng maleta. Na siya nagtatawanan nga itong mga tao. Bagong storya na naman daw. Alam nyo na, dahil nga sa kagipitan, sabi nga ng Senado, sabi nga ni Tito Sen, ito ay sour graping lang. Dahil nga natalo, naalis sa posisyon itong si Cayetano, kaya meron na naman silang parang bagong script, no? At mga kasama dyan, nabanggit dyan si Tito Sen. May sinabi pa itong si Cayetano, si Lacson, kasi sanggang dikit daw, parang ganun, ano? May mga binanggit pa dyan, ano? Na kasama sa pagtanggap daw ng maleta at hindi matanggap nitong isang lalaki na siyang nabanggit din ang pangalan niya na tumanggap din daw siya ng maleta. At ngayon, nagagalit yung pamilya niya. Nasaan daw yung maleta? Kaya natatawa tuloy ako dun, hinahanap talaga yung maleta kasi nga naman, magkano yung laman nun? Milyon-milyon mga ka-Wonder. No? Talagang kung titignan mo itong 18 Marites, itong 18 Marines, ano? Hanggang ngayon, hindi pa rin paniniwalaan yung mga kwentong kutsero nila talagang mga ka-Wonder. Kasi, isa pa, parang ang pagkakasabi, meron bang mga perang lumabas sa kabambayan noon ng mga ganong kalaking halaga? Ang tinutukoy kasi nila rito, parang lumalim na naman ang storya. Matagal na pala yan, ilang taon na palang tumatakbo yan. So, nag-accumulate ng parang umabot na ng trilyon o ilang bilyon. Ang pagkakalam ko, trilyon na umabot So, ito nga, nadama yung pangalan niya at madali siyang pumunta dyan sa Senado. Pero ito, mga ka-Wonder, ang lumabas sa bibig niya na talagang magugulat ka. Panoorin muna natin, mga ka-Wonder. Nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo. Sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil babanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, nahanap sa akin yung malita So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasukin nila ako. I vehemently deny that mayroon po ako natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi. Kung makausap mo siya, na wala si Saldi pera lang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sek, maraming salamat. Baka pwede sila magtanong. Yes, of course. Baka pwede kayong magtanong. Okay lang, mga 5 minutes, panik. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Akala ko abutan ko sila I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggapin. Or, Actually, nakita ko text nyo po, tapos na rin talaga. Oo. At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, God, for being here. Wala man, kung malinis ang konsensya mo, pupunta ka rito, di ba?
In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito yung Congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Biloso. Sabi niya kung pupunta kasama ako. Nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. Any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan. Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera, wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show, nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10, pumunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga China at saka mga taga PhilInvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Sen. President Cayetano dahil matagal na kami nakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo na nakit yung pangalan niya as you were saying hindi ito totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Nakalis na. Mga 1:30. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita? Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko ganyan kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako dito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldi ko dahil wala naman utang si Saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. So yun mga commander, huling-huli. Itong mamabatas na ito, isang congressman, nakausap pala yan. May nagpadala sa kanyang text message by the name Margaret, na sinasabi, that time kasi putok na gusto nilang ipa-impeach si Pangulong Marcos. At siya nga, dahil nga siguro sa kanyang credibility, na mula dyan sa Congress, na kumbaga, magsasuggest or magbibigay siya ng kanyang opinion o magsasalita na tungkol sa impeachment o parang i-push itong impeachment ni PBBM. Pero sinagot niya, no. At dahil nga dyan, bigla nang napasama yung pangalan niya sa mga tumanggap ng maleta. Kaya talagang natatawa sila rito sa kwentong Marines nitong mga Marites na talagang hanggang ngayon ipinipilit nilang maging credible. Talagang hindi nga kapanipaniwala mga ka-wonder. Dahil nga sa takbo ng story nung una pa lang, hindi nga sinasakyan mga ka-wonder. At itong dalawang magkapatid, lalo na rito kay Alan Peter Cayetano, na Christian pa naman, dahil sa'yo, Sen, naksisira ang pangalan ng Kristiyano. Ang dami na inis sa'yo, hindi mo ba alam yun? Daming nainis na talagang ginagamit pa raw yung pagka-Kristiyano. Well, hindi naman lahat ng Kristiyano totoo. Yun ang lang sinasabi nila, no? At hindi lahat, minsan, nakala mo, nakasuot pang tupa, pero sa loob pala ay lobo. No? So, imbis na raw itong si Cayetano, magpatuloy sa pagdinig. Lalo itong mga generals, nag-aantay ng promotion nila.
At kung sino-sino pa inaantala dahil lang hindi pumasok ng 3 araw, biglang papasok dahil lang to sa sinasabi nilang hindi considered na official. No? Dahil wala nag-adjourn si Nadie, 27 ang balik. Pero sila ay nagpatuloy. At yun nga, parang nagkwento-kwentuhan lang doon at nanonood sa kanila yung tao. Kulang na lang kumuha ng popcorn para mapagkinggan lang sila kahit papano para maaliw siguro. Dahil ito na naman ang guest niya, itong si Baligod, tsaka itong 18 Marines na naman daw mga ka-wonder. Na naiinis nga sa kanya, na dahil nga daw, imbis na tumulong, sabi nga ni, sabi nga ni dating Senador Dick Gordon, na kilala niya raw yun si Cayetano, talagang, kumbaga, sabihin niya lang, kulang na lang sabihin niya, isuka niya, yan pala, dahil lang daw sa kanyang ego, no? At puro daw retaliation, kumaga pagganti, pagbanat, no? Talagang yun lang daw nakikita dahil sa kanyang ego kaya niya ginagawa ito. Naalala nyo naman nung way back nga dyan sa Kongreso, kinandado niya, ngayon pinapalayas na naman siya. Ayaw sa kanya ng majority ng taong bayan, mga ka-wonder. Halos kahit sa among basahin, siguro siya nababasa niya rin, na ayaw na siya, gusto na siyang bumaba, at namimilit na lang, mga ka-wonder. So sa susunod na session, I'm not sure kung kailan yung susunod, na magkikita sila, parang alam ko 27 nga, pinipilit pa rin nila na sila tong legit. No, hindi naman yan ino-honor ng Malacanang. Dahil ang ino-honor ng Malacanang ngayon ay itong si Win Gatchalian. Bakit? Kasi nga sinasabi niya na 13 is not 12 is not 13, sabi niya. So ginamitan nga nila yan ng senaryo nung mga sinaunang mga senador. No, itong I think matagal na 'to kasi nung nakita ko yung picture medyo black and white na. Itong I think somewhere 1940s pa yata yan, mga ka-wonder, na kung saan ginamit yung quorum na maraming wala, ito na lang, kay Drillo na lang. Kumbaga, yung pinaka-binasihan nila dyan, itong kagaya ng sitwasyon nila Alan Cayetano at ni Win Gatchalian, na 24 nga ang senator. Pero wala sa kanilang rules na pagdating sa pagpabakante ng posisyon, hindi kailangan ng pagbasihan yung 24, yung pinaka-24, no? Basta may quorum lang sila. 12 is a quorum, mga ka-wonder. Dahil kung titignan natin na, ano na lang sila, sabihin natin, 12 plus 12, 24, wala na silang 24 Wala na si Jinggoy, nakakulong na. No? Wala na rin si Bato, nagtatago. No? Hindi na makita, hindi na maapuhap. Parang ganito rin yung ginagamit dito sa Cuenco, dito sa Avellino versus Cuenco, na ganun ang nangyari. Beyond reach yung iba nasa abroad, no? Same thing dito kay Jinggoy na nakakulong na, deprived na nga. May sinasabi silang ginagamit na term na coercive jurisdiction of the Senate or coercive power. Doon pa lang sa term is coerce. Kumbaga parang uobligahin mo, papapuntahin mo na umattend, dumalo sa sesyon. Hindi nga makakadalo na to dahil PDL na to Person deprived of liberty na to, si Jinggoy. At to naman si Bato, fugitive from justice. At sino ba namang eng-eng na pupunta ka dyan para dakipin ka, tumakas na nga. So, kinonsider nila na 22 na lang. No? Itong kanilang grupo. So, sabihin natin, so 22. 11 times 2 is 22. So, tig 11 sila lumundag si Cheese. Naging 12 sila, naging 10. So, nagkaroon sila ng quorum. Nung dumating si Cheese, kitang-kita natin, sabi, tuwan-tuwa sila. Nag-shake hands nila si Cheese at nag-start sila ng kanilang sesyon. At nag-motion at nagkaroon ng re-election. Binakante muna at naglagay ng bagong mga komite. Pero lang doon sa Senate position, sa Senate President position. Bakit? Kasi doon ang nire-require ng rule is babasihan mo yung 24 talaga. Yung pinaka-24 ng Senado, hindi lang yung 22. Ngayon, 12 sila, siguro pag may lumundag na isa, dapat kasi 13 Pag yan 13 na, pwede na nilang igawing full-pledge Senate President itong si Win Gatchalian. In other words, former Senate President si Cayetano and acting Senate President si Win Gatchalian. Ibig sabihin, bakante ang posisyong Senate President. While yung pro tempore pababa is puno na.
nilagyan na. Ngayon, yun nga sinasabi ni Alan na hindi raw ito counted. Pero balik tayo ron sa sinabi ni Sir, na simula nung hindi niya inendorso na ma-impeach si PBBM ay nasama na yung pangalan niya sa maleta. So tama yung sinasabi nila noon na lahat ng kalaban ng Duterte, anti-Duterte, na hindi nakikiisa at kalaban ay sinasama sa skandalong ito. Eto, kung totoo yung sinasabi nitong si Congressman Alvarez, Representative Alvarez, na may natanggap daw siyang maleta mula doon kay Zaldico, ito na yung patotoo, mga ka-wonder, na talagang kung sino-sino lang nilalagay nila dyan. Bagamat hindi niya naman sinabi, hindi totoo yung sinasabi ng Marines. Pero ang hindi totoo ron, yung sinama siya. Marami, alam nyo na sa panahon ni Duterte noon kung sino-sino yung pinagbababanggit Pati nga sila Richard Gomez, kung sino-sino sinama. Ganun lang kadali sa kanila, sinama lang naman. Para dapat kasuhan yan Lahat ng sinama dapat magsampa ng kaso Pero parang ganun-ganun na lang kadali ngayon mag-involve ng pangalan para dyan sa mga skandalo para lang siraan dahil hindi lang kumampi. Parang ganun ang dating. So yan, antayin natin at hindi kinikilala ng Malacanang itong si Alan Cayetano, bagamat ang kinikilala na ay itong si Win Gatchalian. At itong bistado sila na dun sa text message nitong si Margaret, through Margaret, pero itong mensahe pinadadala ni Depensor. At yun na nga, nag-umpisa na siya ay nagkapangalan na at tumanggap daw ng maleta. Kaya nakakalungkot mga ka-wonder, na talagang ganitong nangyari sa Rosuela diyan sa ating mga Senado, sa ating Congress. Ewan ko, ba't ganito sa Pilipinas? Kaya dapat maging mahigpit. Kaya dapat maging mahigpit talaga at palitan na yung ating batas. Yun lang ang nakikita natin Hindi ako naniniwala na change of character. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Dapat dyan, i-amend yung Constitution, i-revise, yung tsa-tsa, para pag may batas, obligado kayong sumunod. Kasi hindi mo mapasunod yung isang, sabi nga, you cannot teach old dogs new tricks. Mahirap. Mahirap. Hanggang dito lang tayo maka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pa viewers. Please share this video para malaman nila na may sumugod dyan sa Senado at nabisto na siya pala ay nilagay sa maleta nung hindi niya inaprubahan o ipinush yung pag-impeach kay PBBM. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.